gawin na nating pedestrian and commuter-friendly ang EDSA. Ito ang mahigpit na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH, DOTR at MMDA. Kaugnay nito, isinagawa ni na DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez kasamang Move as One Coalition ang pag-inspeksyon sa EDSA southbound mula EDSA Ayala hanggang EDSA Roas Boulevard. Umabot sa halos 5 kilometro o katumbas ng halos 2 oras ang nilakad ng 2 kalihim upang suriin ang kasalukuyang kondisyon ng pedestrian pathways, sidewalks, loading at unloading areas at iba pang pasilidad para sa active transport. Personal nilang nasaksihan ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga pedestrian at commuter, lalo na ng persons with disabilities. Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress talaga kung commuter ka, di ba? Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. At tama po, may nakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin. Agad naman nilang tiniyak ang pagresolba sa mga natuklasang problema. Pagsapit ng Enero 2026, nakatakdang simulan ang pagsasaayos sa ilang bahagi ng EDSA. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga sidewalk upang mas maayos at mas ligtas na madaanan ng publiko. Ang problema sa EDSA, car-centric yung approach eh. Yun ang sinabi na rin ni Secretary Banoy. No? Ngayon, gagawin nating pareho. No? Pati yung pedestrians, kailangan bigyan natin ng importansya. Kasi nakalimutan talaga kasi kayo. Tiniyak ng DPWH at DOTR na mananatili silang bukas sa mga suwestyon ng publiko, lalo't sila ang pinaka-prioridad at bahagi rin ito ng paghahanda ng bansa sa hosting ng ASEAN 2026. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.